Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Makabansa 3 Quarter 2, Week 3. Ang ating paksa ay ang pagkakakilanlan ng aking komunidad. Para sa unang araw, pagmasdan ang mga larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Ano ang pagkakaiba ng mga komunidad na ito? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga natatanging katangian ng sariling bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipahahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Pagkakakilanlan. Ang pagkakakilanlan ay ang pakiramdam at pagkakakilala ng pagiging sarili. Ito ay ang paraan kung paano natin nakikita ang ating sarili at kung paano tayo nakikita ng iba. Ang pagkakakilanlan ay maaaring maimpluwensyahan ng iba't ibang mga bagay tulad ng kultura, kasarian, edad at karanasan. Nagpapanday. Ang ibig sabihin nito ay humuhubog. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa. Ang aking komunidad. Sa isang maliit na komunidad na napalilibutan ng mga luntiang palayan, naninirahan ang masisipag na mga magsasaka. Ang kanilang buhay ay umiikot sa pagtatanim at pag-aani ng palay at mga gulay. Tuwing umaga, naririnig ang kanilang mga tawanan habang nagtutulungan sa pagbubungkal ng lupa. Sa hapon naman, habang nagpapahinga sa kanilang mga bahay kubo, sila ay nagsasama-sama upang magkwentuhan at pag-awitan ng mga kundiman. Ang kanilang mga damit ay gawa sa abaka na angkop sa mainit na panahon. Ano ang mga nabanggit na katangian ng komunidad? Tama, ang komunidad ay maliit na palilibutan ng luntiang palayan at tinitirhan ng masisipag na magsasaka. Anong komunidad ang inilalarawan sa teksto? Ang komunidad ng mga magsasaka na nagtatanim at umaani ng palay at gulay. Naranasan na rin ba niyong manirahan o mabisita ang ganitong klaseng komunidad? Ilarawan ang inyong karanasan. Oo, tahimik at masaya ang ganitong komunidad dahil nagtutulungan ang mga tao at malapit sila sa kalikasan. Ang pagkakakilanlan ng komunidad ay tumutukoy sa mga natatainging katangian, kaugalian, tradisyon at mga aspekto ng pamumuhay na nagbibigay ng pagkakaiba at personalidad sa isang komunidad. Narito ang mga halimbawa ng mga aspektong nagbibigay ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Kultura at tradisyon. Kabilang dito ang wika, kasuotan, pagkain, sining at mga selebrasyon o kapistahan.
simbahan o relihiyon. Madalas na sentro ng buhay na tumutukoy sa mga relihiyosong gawain, simbahan o kapilya, para sa sama-samang pagdarasal at mga gawaing nagpapalakas ng espiritual na pangangailangan. Uri ng pamumuhay. Halimbawa, ang mga komunidad na umaasa sa agrikultura, pangingisda o industriya at mga produktong nililikha. Estruktura. Nakikilala ang isang komunidad batay sa mga estrukturang nakatayo. Kasaysayan at pamana. Ito ay nagbibigay ng malalim na ugnayan ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Ang nakaraang karanasan, tagumpay at pagsibol ay nagsisilbing inspirasyon at pamana na patuloy na nagpapanday sa kanilang hinaharap. Gawin ang sumusunod na gawain. Tukuyin ang pagkakakilanlan ng iyong kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Isulat ang katangian nito batay sa mga sumusunod na aspekto. Pangalan, geographical na lokasyon, mga wikang ginagamit, mga tradisyon at selebrasyon, mga estrukturang nakatayo, relihiyon, uri ng pamumuhay ng tao. Produktong maipagmamalaki. Ibig sabihin ng pangalan ng bayan o lungsod o lalawigan. Kasaysayan. Ano ang kahalagahan ng mga bagay na tinalakay tungkol sa kasaysayan ng ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Bakit mahalagang malaman ang pagkakakilanlan ng inyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Magbigay ng 3 halimbawa ng pagkakakilanlan ng inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ikalawang araw, ang tradisyon ng aking komunidad. Saan kilala ang iyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Ano ang mga katangian ng iyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Ang layunin ng ating aralin ay na ilalarawan ang tradisyon ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng roleplay. Nakapagbabahagi ng kwento tungkol sa kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Batay sa larawan, magbigay ng mga salitang may kaugnayan rito. Ano ang ipinapakita ng larawan? Ano-ano ang mga gawain na ipinapakita rito? Naranasan na ba ninyo ito sa inyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Ano-ano pa ang mga tradisyon na inyong ginagawa na kilala sa inyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Isang aspekto ng pagkakakilanlan ng komunidad ay ang mga natatanging tradisyon at selebrasyon na hinuhubog ng panahon at nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Isang halimbawa ay ang kapistahan. Ito ay pagdiriwang o selebrasyong isinasagawa sa komunidad upang gunitain ang iba't ibang okasyon, tradisyon o kapistahan ng patron. Karaniwan itong ginagawa isang beses sa isang taon at may mga kaugnayan na gawain tulad ng prosesyon, misa, parada, sayawan, palaro at handaan.
Maliban sa mga selebrasyon o kapistahan, may iba't iba pang mga tradisyon na higit na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon tulad ng paniniwala, pag-uugali, mga kwentong bayan at iba pa. Hatiin ang inyong klase sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay mag-iisip ng isang kaugalian, paniniwala o tradisyon na ginagawa sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ipakita ito sa pamamagitan ng maikling dula-dulaan. Pumili ng isang miyembro sa grupo upang magbigay ng paglalarawan sa ipinakita sa dula-dulaan. Ano ang iyong gagawin upang lalong makilala ang mga natatanging tradisyon, paniniwala o selebrasyon ng iyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Makikilahok ako sa mga pagdiriwang at tradisyon. Magtatanong ako sa matatanda tungkol sa kanilang paniniwala. Magbabasa ako ng aklat o artikulo tungkol sa aming bayan o rehiyon. Makikipagkwentuhan ako sa mga kapitbahay upang mas maintindihan ang aming kultura. Ano-ano ang mga tradisyon, paniniwala o selebrasyon ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon na ipinakita sa klase? Ikatlong araw, ang coat of arms ng aking komunidad. Tukuyin ang pangalan ng produkto na ipinapakita sa larawan. Unang larawan. Tama, apple. Sumunod na larawan. Mahusay, shell. Tama, ito ay Starbucks. Mahusay, ito ay Nike. Magaling, ito ay Toyota. Mahusay, ABS-CBN. Sumunod. Tama, Silverswan. Magaling, Google. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga simbolo sa coat of arms ng kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Na ipaliliwanag ang kahulugan ng mga simbolo. Coat of arms. Ang coat of arms ay isang simbolo na ginagamit ng mga individual, pamilya o organisasyon upang kumatawan sa kanilang pagkakakilanlan. Ito ay karaniwang binubuo ng mga kalasag, helmet, moto, puno, ilog, gusali at iba pang mga elemento. Ano-anong mga bagay ang nakikita ninyo sa larawan? Ang seal o coat of arms ng lungsod ng Pasig ay naglalaman ng ilang mga simbolo. Pinaghalong katotohanan at katang-isip ang makikita sa seal. Narito ang 4 na pangunahing simbolo sa seal ng lungsod ng Pasig. Ang babae sa gitna ng logo ay kumakatawan sa mutya ng Pasig. Ang idealismo ng persepsyon sa lahat ng aspekto na nagpapakita ng katapatan, kabutihan at karangalan ng lungsod ng Pasig. Ang katawan ng tubig sa magkabila ng babae ay isang pahiwatig ng ilog Pasig na nag-uugnay sa dalawang katawan ng tubig,
ang Laguna de Bay at Manila Bay na kapwa mga lawa. Isa pang bahagi ng seal ay ang graphical representation ng mga industriya at komersyal na establishmento na nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-unlad ng lungsod. Panghuling simbolo ay ang simbahan ng Immaculate Conception Parish Church. Ang coat of arms ay isang mahalagang simbolo sa isang komunidad dahil nagsisilbing pagkakakilanlan at representasyon nito. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Ang coat of arms ay madalas na naglalaman ng mga simbolo na kumakatawan sa kasaysayan at tradisyon ng isang komunidad. Ito ay nagsisilbing isang visual na talaan ng mga pangyayari, mga tao at mga bagay na nagpabuo sa kanilang pagkakakilanlan. Ang isang coat of arms ay nagbubuklod sa mga miyembro ng isang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang karaniwang simbolo na kanilang maipagmamalaki. Ito ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagkakaisa at pag-aari. Ang coat of arms ay nagpapakilala sa isang komunidad, sa iba pang mga komunidad at sa buong mundo. Ito ay nagsisilbing isang natatanging marka na nagpapakilala sa kanilang mga katangian at mga pinahahalagahan. Ang mga simbolo sa isang coat of arms ay madalas na nagpapahayag ng mga halaga at paniniwala ng isang kultura. Sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapasa ng coat of arms sa mga susunod na henerasyon, ang kultura ng isang komunidad ay nabubuhay at napahahalagahan. Ang isang natatanging coat of arms ay maaaring maging isang atraksyon sa mga turista. Ito ay maaaring mag-ambag sa paglago ng turismo at ekonomiya ng isang lugar. Talakayin ang mga simbolo na mayroon sa coat of arms. Itanong kung ano ang pagkakaiba at pagkakapareho ng mga coat of arms na ipinakita. Ano ang kahalagahan ng coat of arms sa isang komunidad? Bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Mahalaga ang coat of arms dahil ito ay simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng komunidad. Bakit mahalagang makita sa coat of arms ang kultura at kapaligiran ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang kasaysayan, kultura at likas na yaman ng lugar. Ano ang kahulugan ng coat of arms ng inyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Ang kahulugan nito ay nakabatay sa mga simbolong nakalarawan gaya ng produkto, tao o tanawin na nagpapakilala sa lugar. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng mga materyales para sa gagawing coat of arms, kagaya ng bond paper, lapis at Crayola. Para sa ika-4 na araw, ang aming coat of arms. Ang layunin ng ating aralin ay nakaguguhit ng isang coat of arms, nakapagbabahagi ng kwento hinggil sa ginawang coat of arms. Hatiin sa 4 na grupo ang klase. Kulayan ito gamit ang Crayola. Gumawa ng paliwanag hinggil sa inyong ginawa. Magkakaroon ng pagbabahagi kaya dapat na magtala kayo ng tagapagbahagi.
Ano ang kahalagahan ng ginawa niyong coat of arms? Mahalaga ang ginawa naming coat of arms dahil ipinapakita nito ang pagkakakilanlan ng aming komunidad. Ipinapahayag nito ang aming kultura, tradisyon at mga yaman ng lugar. Nagsisilbi rin itong sagisag ng pagkakaisa at pagmamalaki sa aming bayan. Ang paggawa ng coat of arms ang gagamiting pagtataya ng natutuhan.